Ayan, mga kanuli, magandang hapon. Oras natin, 1 minute bago mag alas 6. At ayan, nagbasa ako ng mga comment. Eto. At maingay. Meron na rin sa akin nakapagsabi, no, isa kong kaibigan, na ang bangliw na puno daw ay malambot. So dito tayo sa sa comment section. Sabi ni Kadyo, malambot na kahoy yun, kanoli, ginagawa lang yun na posporo, kahit uling di inuuling yun kasi malambot na kahoy yun. Ayan, so may nagsabi rin sa akin na yun daw ay ginagawa rin na kutsara, yung kahoy. Ayan, ano tayo ng mga ibang comment. Payong si Anghilote Monera. Payong kaibigan, huwag na sana mag-aksaya ng pagod at pera, kahoy na matibay, mainam na gumastos yung konti kaysa magsisi sa huli. Ayan. Tama si tatay. Bungliw is called sabi ni Enrico Benido. Tama si tatay, also called primarily ginagamit sa facing woodwork, native wood, shoes, posporo, lipstick, toothpick, chopstick, ice cream, spoon, boxes, at crates. Not ideal for building construction use. Peace and out. God bless. Ano pa tayo na ibang comment? Ito, sabi ni user, kaya daw pinakita mo ang dahon ng kahoy, parang hindi yun matigas na kahoy. Parang malambot lang yun kasi may bitak sa taas. Ayan. Ito pa, sabi ni Kadyo, malambot na kahoy yun, kanoli, ginagawa lang yun na posporo, kahit uling di inuuling yun. Ayan. Dito mayroon pa dito sa isa. Saan na yun? Ayan, mga kanoli, eto, no, pinagtagpi-tagpi ko ang nasa comment section nyo po, no, at saka doon sa kakilala ko na nagsabi sa akin, at si tatay din nagsabi na rin sa akin ng personal na malambot talaga daw yung kahoy na yun. At naya lang siyang magsabi doon sa mama nila Bernadette, baka ma-offend, no. So ayon nga sa karamihan, yung kahoy na yun ay malambot. At ang sabi ay masasayang din lang kung sakaling yun ang aming gagamitin, at sayang lang daw yung effort ng ng pagpapatistis, pagbabayad, paghahakot at iba pa. Ayan. So nakikinig naman po tayo sa comment section at naniniwala po ako sa sa inyo. Ayan, sa mga magulang nila Bernadette, no. So siguro maunawaan nyo rin kami, no. Ang concern din lang namin, or ang concern nyo po, ay makatipid kami or tayo, no. Good po yun, tama pong idea po yun. Kaya lang, ang concern ko rin sa mga viewers ay yung pang long term na kondisyon ng inyong bahay, no, kung yun po ang ating gagamitin. At ayan, ako ay nakapag-desisyon na, mga kanoli, at nag-inquire na ako regarding that, kung kahoy or kukulamber or bakal. Ayan. At ang gagamitin na po natin doon sa bahay nila Bernadette para sa para sa ikakaganda or ikakatagal ng kanilang bahay ay na lang po, bakal, siparling at saka tubular. At ilang piraso lang naman yun kasi pag ganun lang yun eh. Hindi naman yun yung ganun eh, nipa. Isang side lang yun na ganun. Kaya kumbaga ilang piraso lang po yun. Yan. So at abangan nyo na lang po, no, at naipa-compute ko na yung mga total materials para sa bubong kina Miss Hardware, at sa mga susunod na araw ay aming i-deliver. Yan. At gusto ko po kayong pasalamatan
buhay na buhay po ang comment section. At sabi ko nga, mag-comment po kayo kung ano po ang pagkakakilala nyo sa kahoy. Salamat doon sa mga nakakaintindi at nakakakilala doon sa uri ng kahoy na yon. Yan. So salamat sa inyo sa comment section, aking nabasa. So nakapag-desisyon po tayo kung alin po ang mas magandang klase na gamitin po natin. So yun ay bakal na po ang ating gagamitin para doon. Ayan. Lapakan natin ang ating mga sarili dahil sa malaking tulong po ang inyong ginagawa, yung mga comment, at alam ko na nanonood kayo at nakikinig, no? Pagka nagsabi ako na comment po kayo, so talagang nagko-comment po kayo. So salamat po muli sa inyong lahat, mga kanoli. At abang na lang po kayo sa aming pag-i-start. Nawa ay suportahan nyo kami, no, ang Team Paway sa panibagong project. Sana ay maging mainit ang inyong panonood dyan sa project na yan, na sabi ko nga, ang focus muna natin ay yung bubong para hindi na sila maulanan. Tapos kung papalarin ay ayan, at ang focus po natin muna dahil sa magtatag-ulan na ay yung bubong. So hoping lang tayo na baka abutin yung kwarto at iba pa dyan sa kanila. Yan, so ayun lang muna. Basta ang mahalaga ngayon ay gusto ko po sa inyong ipaalam na kahoy ang ating gagamitin. Yan. Ano pa ba ang ating pag-uusapan? Yun. At ayun, gumawa kami doon kina Rikawan. So abangan nyo po ang pagtatapos ng pakesame at iba pang mga ginawa doon sa bahay nila Rikawan. At ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kanoli. Grabe, napaka sulit. Tingin tayo, baka mamaya may comment pa akong kailangang tingnan. Ito pa, oh. Zero Roger Salvador. Kuya Nolik po, ginagamit sa bahay ang bungliw. Ginagawa po yan na palito, posporo, malambot na kahoy po yan. Mas mabuti po yung coco lumber. Salamat po, Kuya Roger. Jimelina ang mas matibay. Matibay nga po ang Jimelina, kaya lang po, mahirap po yan hanapin. So, yun po. At nabasa ko na po ang inyong mga comment. So, ngayon, nandito ako sa bahay at hindi ko alam kung uuwi ako mamaya or ano. So, depende. At depende kung ano ang maisip ko mamaya, kung uuwi or dito matutulog. At ayan. Enjoy lang tayo araw-araw, mga kanoli, no? At salamat sa paggabay nyo sa mga comment. At yun, ang sabi nyo, may natutuwa dyan na ang sabi ay karapat dapat din na matulungan itong magkapatid na ito, Bernalit at Nona, kasi masisipag at nagpupursige na lumaban sa hamon ng buhay araw-araw. Ayan. So, nababasa ko po ang inyong mga comment na ganun. Ito, alas 6:10 na, mamaya dinner. Umulan kanina, sakto lang, yaman masyadong malakas, pero uso ang ubo ngayon, uso ang sakit, kaya sipon, kailangang mag-ingat-ingat pa rin. Ewan ko, ako nga, inuubo-ubo nga rin ako. Nagtitik naman ako ng vitamin na stress tab. Pag umiinom ako nun, antok na antok ako. Ito kasing vlog ko dito sa kabilang channel, mga kanoli, ay wala na talaga tong edit. Kumbaga, ito ay diretso upload na talaga to. Wala nang edit yan, walang script. Diretso upload para at least ay kumbaga direct to the point na ang mga usapan. At bukas, Biyernes, Sabado, patapos na yung May, June na naman.
No? So, congratulations doon sa mga gumraduate. Congratulations muli sa inyong lahat, sa inyong mga anak, no? Congratulations sa inyong lahat. Bye-bye.